So may konting tips ako mga ka-farmers no, patungkol po sa foliar. So lalo na po yung talong natin ay nagkakaedad na po ng 3 months to pataas. So ginagamit ko na rin po ito mga ka-farmers at matagal na po na isang foliar po na malakas po yung kanyang nitrogen. So tulad po dito ngayon mga ka-farmers sa aking area o sa aming lugar na tag-araw po ngayon, bibihira lang po yung ulan. So kailangan po natin ng mas malakas po na nitrogen na foliar. So kung halimbawa sa ibang lugar naman mga ka-farmers na panay po yung ulan, so magbabawas po tayo ng malakas po ng nitrogen. Kasi sa ulan pa lang mga ka-farmers, so kasabihan po ng mga matatanda, yung ulan po na yan mga ka-farmers ay isa daw pong nitrogen. So isa po daw na urea para po sa halaman. So napansin ko din yan mga ka-farmers dati na kapag tag-ulan po ay maganda po yung mga bunga ng talong at malalaki kisa po ngayon sa panahon po ng tag-araw. So ang foliar na ginagamit ko mga ka-farmers sa talong na nagkakaedad po ng 3 months pataas, ito pong Hyper Green. Ayan, so isa po siyang growth enhancer green. Ayan, so tulad po magkaparehas po halos sila ng yung pangalan ng mga ng Hyper na bloom booster na malakas naman po yung potas nun. So ito po ay meron pong 22% na nitrogen at saka 11% na phosphorus. So meron din po siyang potassium na 9%. So kaysa po sa kabaliktaran po nito yung Hyper na bloom booster o Hyper orange or red ba yan. So yun naman po ay mas malakas po yung kanyang potash. So itong green ay mas malakas po yung nitrogen nito. So kung gusto natin po halimbawa yung talong natin na mahina na po yung kanyang mga talbos, so pwede po natin itong gamitin. So mas marami din naman mga ka-farmers na iba't ibang klaseng foliar na malakas po yung nitrogen niya. Pero yung sa akin ito po yung aking ginagamit. Ayan, itong Hyper na green. So yung mixing po nito sa 16 liters na tubig mga ka-farmers ay 40 to 60 ml. So depende na po sa inyo kung pili lang po kayo sa 40 or 60, yun po. So sa mga maraming nagtatanong din po mga ka-farmers patungkol po sa ano daw pong maganda, anong oras yung best timing sa pag-aabono. So depende yun mga ka-farmers sa inyo, umaga or hapon. So dito po sa akin umaga po ako nag-aabono. So halimbawa kapag hindi natapos sa umaga, so itinutuloy ko naman po sa hapon. So okay naman po kung umaga or hapon, wag lang po sa masyadong tanghali or mainit po yung panahon. Tapos meron din po isang nagtatanong kung nagbabanlaw nga daw po ako kinabukasan pagkatapos po mag-abono. So mga farmers, tulad po ngayon sa panahon na dito sa lugar namin ay tag-araw na po. So halimbawa nag-aabono ako kaninang umaga, so kinabukasan ay magpapatubig na po or magdidilig. So pwede naman kabaliktaran mga farmers, mauna po yung patubig or mauna po yung dilig at saka next na po yung abono. So hindi naman pwede na kapag nag-abono tayo kaninang umaga, so depende na po yun kung dilig lang pwede na, banlaw naman yung tawag dun pero kung nag-abono tayo kaninang umaga at saka ngayong hapon ay papatubigan natin, so hindi pa yun masyadong nakain ng ating halaman yung abono mga ka-farmers, no? Baka ano rin lang. So mas maganda na kinabukasan na magbanlaw na po tayo. Kasi yun lang napapansin ko sa akin dito, kapag di po nabanlawan, tapos tumagal po ng ilang araw, parang tumitigas po yung puno ng mga gulay o ng talong kapag di po nabanlawan yung kanyang puno. So yan lang po mga ka-farmers, no? Yung kunting tips lang po para po sa ating mga talong.